So everyone, good morning, and our content for today is reasons or mga rason nga nung naay lalaki nga makapamayo o naay mga lalaki nga matilawan og bayo. So isip ko sa kabayo o isip ko sa atong nahibawan kani nga sensitive na topic kung dito siya atong himuong content for today. So dapat serious ta niya, dili ta magpataka og judge, okay? Klaro ta? Oh, yes, so reasons na ay lalaki nga makapamayo or ngano na ay mga lalaki nga matilawan sa bayo. Oh no! Ready na ba naman? Ready na ba? Okay, go. Dito sa reason number 1. So si lalaki na ay best friend nga bayo gikan elementary, high school hangtod nag-college na sila. And then to the point nga moaming tao dili kitang tanan na ay mga sexual arousal. So one time pag college na nila nang experiment silang duha. Bawal yan! Oto. Yeah. Since mag-best friend na sila duha, so na-venture into experiments si straight nga lalaki together with the gay best friend. So, gitangtang ang shorts, gitangtang ang brief. Stop it. Get some help. What? What the f***? Nga, wala man dama mo amin tao dili. Giganahan si lalaki sa gibuhat ni bayo. Mautong ang first ng mga panghitabo na himong second time, third time, fourth time, o sikreto na to nila duha. Sana o! Hangtod niabot og mga 50 times, 100 times. No money involved. It's just trust and friendship. Muna reason number 1. Reason number 2, naglisod si lalaki o kwarta kay student pa. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. And then, na siya best friend nga bayot nga, very generous nga, maimo libre niya ka na yung snack, lunch. Hindi totoo yan. To the point na, game mo na sa bayot since elementary, since high school, since college. And then, as a way of giving thank you sa generosity ni bayot nga ito kalalaki niya. Kaya ba masa si lalaki nga na-crush niya pag maayaw ang bayot? Mauto. Gitangtang ang shorts, gitangtang ang brief, dili hubog ang lalaki. Nahitabo. Ang dili angay mahitabo. Based on reality and based sa mga experiences sa ako mga friends ng mga boys o mga gays. Reason number 2. Reason number 3. Muamin na mga parents ani o dili, pero mao ni ang realidad. Naa sila ang anak na estudyante in high school and college, pero the reality is walay pakialam ang mga parents sa bound sa student. Paano masabi? Sa pamiliti ni student o sa mga bayaron na student. So, si student na medyo gwapon, i-discard na lang dyan to thrive in his high school or college education until mo graduate siya. Yeah, boy. Andi nahimong income generating project niyang iyang pagtangtang sa iyang shorts o pagtangtang sa iyang brief. Very sad reality kay daghay mga parents nationwide nga ingani nga Po, dinala ko. dili maghatagan o baon sa ilang mga anak, pamiliti, pang snack sa buntag, pamalit og paniudto, pang snack sa udto, pang project, and we cannot deny this reality.
mga kuano ta mga apokritor ta kayo mo dinay ta nga reality maunang si male student na medyo gwapong sad wala adto na lang jud siya mo kapit sa bayot nga makagusto niya mauna to siya. This is a very sad reality. Tinuod siya, tinuod. Fourth reason. Si male student, high school or college, what do you like niya mautangan kanunay, kundi si bayot ra. Oh no! Yan naman sa amino sa nato dili na sa mga bayot ng mga opportunista sa niya magsige pa utang niya gusto nga buhaton ni bayot is ang ibayad sa lalaki katong ang ilam sa iyang brief. Stop it. Get some help. What the Yeah. Impas na talang utang kaya ang ibayad ni lalaki ang sa ilaw sa iyang brief. Muamin tao dili nagpanghitabo ni in our society nga na ay mga bayot ng mga opportunista sa kaayo na magsigig pa utang kaya ang gusto nilang ibahin sa lalaki nila nga ilang crush ang nasa ilam sa brief. Paano masabi? Muna ay fourth reason nga nung ang lalaki makapamayot or matilawan og bayot. Fifth reason, party, disco, nahubog si lalaki. Muamin tao dili na ay mga lalaki nga mahubog na gani. Bisag lugoson o pila ka babae, bisag lugoson o pila ka bayot, dili makahibaw. Pero mugahi dun sa ang dapat ang sa mugahi. Mautong makuha niya kana siya nga scenario mga panghitabo na siya ng para hubog na lalaki niya. Di siya makahibaw kasi ibuhaton ko mahubog na mautong sad sa di siya nga reality kay napanghitabo sa di siya in our society and Okay. then na mga ingana so my fifth reason nahubog si lalaki nakuha siya sa pinakabayo ano as weeks, months, years muna ang cycle sa iyang life while hubog siya pwede rin siya mabirahan sa mga bayot. Anak siya, this is also very sad. Number 6 reason, kay kuan. Depressed si lalaki, ibugan siyang iyaw. And then, naayon sa kabayot na nakakita sa opportunity na while in pain si lalaki o depressed, hubgo niya ang lalaki. Yeah, boy. Ngayon na ikahubog na, mabuhat na sa bayot ang tanan niya gusto mabuhat sa lalaki. Sana all. Nga, mo ito yung first time ni lalaki. Nga, pag kinaugmaan kayo, okay na sa dain ni lalaki mo ito. Nahimong ito nila nga, open secret nila within the group, within the barcade. Mo ito siya. Ikapila na itong reason. 7th reason kay kuan. College student siya. Then, maamin sa tao dili. Swerte-swerte rin ang mga mag-working student. So, napangitabo niya sa Metro Manila, sa Metro Cebu or Metro Davao. Male escort si lalaki para makasurvive siya sa iya pag-eskwela. Sa siya yung client, booking niya, adto rin sila mag-meet sa hotel room. And then per client niya, mubayad niya og 5,000, 10,000, depende sa kalibre sa kagwapo sa lalaki. Oh my God! To survive para graduate in college. Ano na 7th reason. 8th reason, naa sa mga tiguang nga mga bayot na mangita silang sponsoran nga lalaki. And then, it so happen nga, kanisan si lalaki nga, gwapo kaayo. Iya family said, walay mahimo iya. Oh no! So, sponsor si gay benefactor. Tanan-tanan from shoes, pants, brief, t-shirts, school uniform. Tanan nga bayron nun sa eskwelahan.
daily allowance, weekly allowance, appeal pa ang condominium unit, chuchu na tanan-tanan na. Oh my God! Wow! And then mauna na siya yung sekreto nga binuhatan ni Neil, gwapo nga lalaki. Hindi totoo yan. Siya gay benefactor na sponsor. Mo to. Weekly ra sila mag-meet, and then kada meet nila, you know na. It's the body, it's under the brief na maoy iyang income generating project. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. This is also very sad reality. But we cannot blame people involved in this reality, kay innocent decision in life, it's the very last option to take, and then it's the boys that decided the situation, not us. Nga kinsa sa taon sa takalimpyo nga mo husga nila. Klaro ta? Yeah, 9th reason. Maamin taon dili na ay mga high school students o college students nga palayason silang parents kay lagi bugoy-bugoy mo ni mo na niya. Pwede na! Kana siya nga mga instances. Pwede na siya nga makita nga opportunities sa mga bayot nga opportunista sad nga ila ko na adap-adapon ang lalaki. Magpakita ko na silang care. Pero tinuod man sa care. Hindi totoo yan. Mo to lagi niya kana bang sang style sa bayot nga magpaino, maglibre giinom niya ug mahubog na ang lalaki. Bisag dili so di gusto ni lalaki. Mo na to mahitabo. No! God, please, no! No! Tagumpay! So sa mga parents diha nga kana bitong hilig mo palaya sa ilang mga anak. Kita ang reality nga ang duunon anang imong anak bayot niya. What? What the? Tama sa mga tarong ng mga bayot nga di mo hilabutsan. What if ang maduulan sa imong anak ito di mga bayot nga hangad jud nga ang lawas sa imong anak o tilawan malipay ka. Po, dinala ko. Nga ikaw may nag-decide nga palayason imong anak. Sakto ka, di ba? So kinahanglan ta mag-reflect sa nga nung nagapanghitabo na siya. Kaya na ay mga parents nga dali ra ka imong palaya sa ilang mga anak. Oh no! Magkinsas nga mga perfect. Klaro ta. Everyone mo ano yung pinaka 10th reason or last reason. Naiuban ng mga lalaki nga trip lang. No? Kanang gusto nila ma-try nga kanang curious sila kayo kung say feelings o say may tabo kung ang ila tarugo tilaan na dihaa, di ba? Nakagigil ka. Trip lang jud ano. Nya kuan siya. Napanghitabo na siya nga si lalaki jud ang moingon nga. Iyot ko ana ra ko yot mo ni man iyot. Ni mo na sa dang bayad, sure ka. Ubay ko'y kwarta, ubay pang bayan. Wala laki nga, lagi, kuan lang good. Try lang, trip lang. Ito siya, nahitabo to siya. Sana all. Gilamian sila laki. Nga, ang first time na mong second time, third time, fourth time. Hantod, suki-suki na sila. Ano to siya? That's it. Guys, napada ka 11 nga reason di ay. Naiuban lalaki mo patulog bayot kay para ang kwarta nga ihatag sa bayot mao ilang igasto sa ilang uyab. Paano masabi? Wala sila bayot nga uyab. Bisag dila uyab. Na sila kwarta nga ikagasto para sa ilang babae nga uyab. Mga sila chalibi, manglibre ko na ang lalaki pero ang kwarta kay ka sa bayot. Bakla ako. Ipareban ko nohay niya ang iya-uyab na babae pero ang kwarta nga ibayad sa nagriban nga bayad gikan na sa laing bayad. Yeah, boy. Tagumpay! Siya. Wala na siya ika-11 na reason
nganong ang lalaki mamayot or makapamayot or makatilaog bayot. That's our content for today. 9 reasons nganong naay mga lalaki nga makapamayot, nganong naay lalaki nga mamayot, o nganong naay mga lalaki nga Oh no! depending case to case scenario. That's it. And this content is happening base sa realidad in our life. Real talk na siya content.